Bansang France kasama na rin sa balikatan exercise. Suportado ang pagresolba sa mapayapang paraan tulad na lang ng sigalot sa West Philippine Sea at hindi sang-ayon sa anumang banta na taliwas o umiiral sa international law. Si Rod Lagusad sa report. Rise and shine, Rod. Sa pag-arangkada ng 39th balikatan exercises sa bansa, kasali dito ang Navy ng France. Kilala ang France bilang major producer at operator ng military submarine. Binigyan din ng ambassador ng France sa Indo-Pacific na mahalagang bahagi ng ugnayan ng France at Pilipinas ang security at defense. Kaugnay nito, bahagi ng kanilang estratehiya sa rehiyon ang pagrespeto sa freedom of navigation at flight. The respect of the law of the sea UNCLOS it's I would say a shared commitment that we have with many partners across the Indo-Pacific, and our deployments of our Navy assets, which are again on a regular basis. Anya, ang France ay hindi pabor sa anumang banta na taliwas sa umiiral na international law at suportado nila ang pagresolba sa mapayapang paraan tulad na lang ng sigalot sa West Philippine Sea. It is also in that perspective that we have recalled, the decision by the arbitral court on July 2016. Again, we are committed to freedom of navigation in the region, in the South China Sea, and it is a matter of principle. Pagdating naman sa usapin ng pagsali pa sa mga susunod na balikatan exercise ng France, officially we cannot say that it's because we have participated this year that we will participate every year. It's really a yearly basis decision. But of course, you can see the dynamic here. We were observer last year, and now we are participating. This is the first step, natural first step to be taken, to train together, to get to know each other. We are committed in this first phase of Balikatan humanitarian assistance disaster. kaugnay naman ang pagpapatatag ng relasyon ng dalawang bansa. In the letter of intent that both ministers signed in December, one of the aspect and the commitment that both countries took to start negotiating a VFA. We are right now in the process of writing and it's more like a shadow cabinet exercise for the administration and the ministries of armed forces. Anyang naturang letter of intent ay patunay lang na nais ng dalawang bansa na magkaroon ng pag-usap dito. Nagbukas ito anya ng pinto para sa mas marami pang posibilidad para sa mas malalim na ugnayan ng France at Pilipinas. Dagdag pa niya, mas magkakaroon ng oportunidad sa darating na Mayo sa posibleng opisyal na pagsisimula ng negosasyon tungkol dito. Ito'y dahil sa pagpupulong sa Paris Kaugnayan Defense Cooperation. Bukod sa defense at security, marami pang ibang aspeto nila ang maaring magkaroon ng ugnayan ng dalawang bansa tulad sa energy at food security, health at maging climate change. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.